Yan ni Maharaj Pariksit. Isang araw, nagpasya si Maharaj Pariksit na pumunta sa kagubatan para sa isang pangangaso. Hinabol niya ang isang usa pero nawala ito. Napakatindi ng init ng araw at siya ay napagod. Kaya napadapo siya sa ashram ng isang Brahmin na nagngangalang Samika na nasa ilalim ng pagmumuni-muni o meditation. Inaasahan ni Maharaj Pariksit na siya ay makakainom ng tubig. Ngunit hindi siya pinansin ng Brahman o tinugon ng kanyang pagbati dahil siya ay nasa malalim na pagmumuni-muni. Nakaramdam si Maharaj Pariksit ng pagkahiya at galit. Nakakita siya ng patay na ahas na nakahiga malapit doon. Kinuha niya ito at inilagay sa leeg ng Brahmana bilang tanda ng kawalang galang. Pagkatapos ay umalis na siya sa ashram. Ang anak ng Brahmin, si Shringi, ay isang makapangyarihang nag-aayuno rin. Nalaman niya ang insidente mula sa isang kaibigan na nakasaksi sa ginawa ni Pariksit. Siya ay nagalit at naramdaman na nasira ang dangal ng kanyang ama. Kaya isinumpa niya si Maharaj Pariksit. Sinabi niya na mamamatay si Pariksit sa loob ng 7 araw mula sa kagat ng isang hari ng ahas, si Takshaka. Pagkatapos, isinawsaw niya ang kanyang daliri sa tubig. Hindi siya kumonsulta sa kanyang ama bago ipinalabas ang sumpa. Nang lumabas si Samika mula sa kanyang pagmumuni-muni, nakita niya ang patay na ahas sa kanyang leeg. Tinanggal niya ito at tinanong ang kanyang mga alagad kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag nila sa kanya ang tungkol sa pagbisita ni Maharaj Pariksit at ang sumpa ni Shringi. Nalungkot si Samika at pinagsisihan ang sumpa. Alam niyang si Pariksit ay isang mabuting hari at deboto ng Panginoong Vishnu. Alam din niya na ang sumpa ay hindi na maibabalik o maibabago. Dahil ito ay isinumpa ng kanyang anak na may malaking espiritual na kapangyarihan. Nagpadala siya ng mensahero kay Maharaj Pariksit upang ipaalam ang tungkol sa sumpa at humingi ng paumanhin para sa pagiging padalos-dalos ng kanyang anak. Tinanggap ni Maharaj Pariksit ang mensahe at tinanggap ang sumpa bilang kanyang kapalaran. Napagtanto niya na siya ay nagkasala sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa isang Brahmana at kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Ibinigay niya ang kanyang kaharian sa kanyang anak na si Janamejaya at tumunta sa pampang ng ilog Ganges, kung saan siya nagtayo ng isang kuta upang protektahan ang kanyang sarili mula sa ahas. Nagpasya siyang gugulin ng kanyang huling mga araw sa pakikinig sa Bhagavad Purana na inilahad ni Sukadev, ang anak ni Vyasa. Inaasahan niyang makakamit ang kaligtasan, liberation, sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kagandahan ng Panginoong Vishnu at ng kanyang mga pastimes. Narinig ni Takshaka, ang hari ng ahas, ang tungkol sa sumpa at ang kuta. Nais niyang patayin si Pariksit bago matapos ang 7 araw. Kinuha niya ang anyo ng isang insekto at pumasok sa isang prutas na inihandog kay Pariksit ng isang Brahmana na nagngangalang Kashyapa, na sa totoo lang ay isang impostor na inupahan ni Takshaka.
Kinain ni Maharaj Pariksit ang prutas nang hindi ito sinusuri. Ang insekto ay lumabas mula sa prutas. Pinakawalan nito ang nakakamatay na lason sa kanyang katawan. At si Maharaj Pariksit ay bumagsak at namatay. Tinupad ang sumpa. Pinuri ni Sukadev at ng mga iba pang mga Brahman si Pariksit para sa kanyang debosyon at pag-iwas sa makamundong bagay. At kanilang isinagawa ang kanyang huling mga ritual at ang cremation ng kanyang katawan. Ang pangalan at kasikatan ni Maharaj Pariksit ay kumalat sa buong mundo. Siya ay naaalala bilang isang dakilang hari, isang marangal na mandirigma, at isang tapat na deboto. At dahil kay Maharaj Pariksit ay nailathala, nabigkas ng lahat ang tungkol sa Srimad Bhagavatam ni Sukadev Goswami. Haribol.